Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus. Isang pagpalang hapon, mga minamahal na kapatid sa ating Panginoon. Saan man po kayo ngayon, nawa po ay ingatan kayo ng ating Panginoon. Kung meron po kayong mga prayer request, pwede po ninyong ilagay sa ating comment section upang pagkatapos po ng ating pangaral ay maisama natin sa ating mga panalangin. Pagbati sa iyo, Brother Mads. Mapagpalang hapon din. Kumusta kayo dyan? At nawa ay patuloy tayong paggamit sa ating Panginoon sa kanyang ministeryo. God bless, Brother Mads, at sa ilang mga young people ng Kinapundan Church. Atin ding binabati ang ating mga kamanggagawa sa lahat ng mga churches sa Kinapundan, sa Del Pilar, sa Calbayog, sa Las Navas, sa Lawag, sa Agno, sa Zambales, sa Victoria, at ganon din dito sa Batang-Batang, ganon din sa Church ng Gimba. Mapagpalang hapon din sa iyo, Brother Lawrence Lakdaw. Mapagpalang hapon sa iyo, Sister Esther Lakdaw. Ganon din kay Sister Jerlis May. God bless you, Sister Jerlis May. At ganon din sa ating kapatid, Brother Ralph, dyan po sa Lawag. At ganon din sa ating kapatid, Sister Marilyn. Shalom to you also, Sister Marilyn. God bless you sa inyong pamilya at sa inyong church dyan po sa Aringay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din kay Brother Eliasar, Pastor Mark Lakdaw. Mapagpalang hapon din. At Brother Aldrin, mapagpalang hapon sa ating kapatid, Sister Merlin. Amen. God bless you, Sister Merlin. Gaya po ng ating sinabi kanina, kung meron po kayong prayer request at ilagay lamang po ninyo sa ating comment section. Amen. At bago tayo magpaalam mamaya ay ating isasama sa ating panalangin. God bless you, Pastor Robert. Amen. Sa lahat ng mga kapatid na naka-join ngayon sa ating Bible study. Nais ko na pong tayo ay dumako sa ating pagtatalakay ng salita ng Diyos. Nung nakaraang Lunes ay atin pong napag-aralan o atin pong na-share yung message na how can we be totally delivered. At nais ko pong bigyan ito ng karugtong, mga minamahal na kapatid. Inaisa-isa natin nung nakaraan ang palatandaan kung paano ang tao ay
siya nga ay nakalaya na. Isa doon yung wala na tayong takot, pangangamba, at inalis na tayo sa pagkabihag, at tayo po ay nagtitiwala na ng lubusan sa ating Panginoon. Ngayon po, bibigyan natin ng karugtong itong ating pinag-uusapan. God bless din sa iyo, Sister Merla, Sister Melinda sa Macau, at sa ating kamangkagawa, Co-Minister Pastor Michael Agag. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay. God bless din kay Sister Mer. Okay, meron po tayong prayer request mamaya na wag natin kaligtaan. Ito kay Sister Nancy. Lubos na yan. Sister Nancy po ay may injury, physical injury, at sana ay makalakad siya. Yan po ang ating gagawin mamaya. Papanalangin natin Sister Nancy. Amen. God bless you din, Brother Jerry. Salamat sa inyong oras. Purihin ng Panginoon. Okay, so noong nakaraan, tinalakay natin ang taong delivered na at saka hindi pa delivered. May mga palatandaan sa kanyang buhay. Kapag hindi pa totally nakakalaya ang tao, palaging may reklamo at laging may guilt, laging nagnanasa pa ng makamundong bagay. Ngayon, nais kong basahin ang isang talata bilang karagdagan sa ating pinag-aaralan, ay sa Galatia chapter 5 verse 1. Ito pong message na to ay hinango ko sa mensahe ng mahal na propeta na total deliverance. Sabi po ng Galatia chapter 5 verse 1, Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Narinig natin at nabasa po natin sa Galatia na ang isang mananampalataya na pinalaya na ng ating Panginoong Hesukristo, pagtibayin daw po natin ang ating mga sarili na wag na tayong muling pasasakop sa pamatok ng pagkaalipin. Atin pong balikan muli ang bayang Israel, mga kapatid. Bagamat sila po ay nakalabas na sa Ehipto, nandoon pa rin yung pamatok ng pagkaalipin sa kanila. At yun ay nakikita natin na sinisi pa nila si Moises na mabuti pa daw sa Ehipto, may libingan. Mabuti pa daw sa Ehipto ay nakakakain sila ng mga masasarap na may mga ingredients. Palatandaan yon na ang tao kapag hindi pa talaga ganap na nakalabas sa pagkaalipin, lagi niya pang inaalala yung buhay niya nung nakaraan, na parang kino-compare niya lagi na mabuti pa noon, mabuti pa dati, samantalang ngayon ang daming mga pagsubok, ang daming mga bagay-bagay na dumarating, karamdaman. Ngunit hindi nila alam na sa kalagitnaan ng wilderness, ang Diyos ay nagpapadala ng mana
nagbibigay ng libreng tubig, at nandoon ang pillar of fire at pillar of cloud. Yun ang nakakalimutan po nila. Kaya mga kapatid, makikita natin na talagang hindi pa, may mga ilan na meron na ngang ginawa ang Diyos na pagliligtas, ngunit hindi pa nila talaga nakikita na ganap na silang ligtas dahil po sa kanilang mga tinatawag ng ating binasa kanila na pamatok ng pagkaalipin. Yon. At yan ang paalala sa atin. Okay? Nakalabas ang Israel sa first stage nila, sa second stage nila. Sa buhay natin, may first stage ng kaligtasan, second stage, at merong third stage. At doon sa third, yun yung final ng stage ng ating deliverance, yung pagpasok natin sa Kanaan. Yun yung baptism ng Holy Spirit. Una, justification, sanctification, at pagkatapos yun pong baptism of the Holy Spirit. Pagpasok natin sa Kanaan, hindi nangangahulugan na walang mga digmaan doon, dahil kailangan palayasin yung mga Jebusites, Hittites, marami pang mga kaaway doon. So ibig sabihin, tuloy-tuloy ang labanan kahit na nakapasok ka na sa Kanaan. Ibig sabihin, hindi porke ang Panginoon, ang Holy Spirit nasa atin na, ay paisi-isi na lang tayo. Meron pa ring digmaan, meron pa ring battle. So, kailangan natin dumaan sa first stage, second stage, hanggang sa maabot natin yung final. Dito sa first stage at second stage, ito yung tinatawag na elimination. Pwede pang ma-eliminate ang isang tao dito pag hindi niya ito nalagpasan. Kaya ang kailangan niya, lagpasan niya yung mga estado na yon, ng mga pagsubok sa buhay, para makita natin na siya po ay makapasok sa final stage. Parang sa sports lang po yan, sa unang laban, merong 10 na teams na naglalaro. Ngunit, pagdating sa tinatawag na quarterfinals, merong malalaglag. Pagdating ng semifinals, merong malalaglag. At yung sa final, doon makikipaglaban pa tayo. Kaya, sa ating paglilingkod sa Diyos, marami ang mga tumanggap. Pero pansinin po ninyo, kakaunti lamang ang nakapagpapatuloy, dahil nga po dumadaan tayo sa mga elimination rounds. Yan po. At kailangan magtagumpay tayo sa bawat elimination rounds. At kailangan natin, kung gusto natin magpatuloy sa final, maging tulad tayo kay Joshua at kay Caleb, na sila ay nagtiwala. Alalahanin po natin na yung 2 million Israelites na lumabas sa Egypt, dadalawa lang ang nakapasok sa Promised Land. Sino yon? Si Caleb at si Joshua. Bakit po? Nagtiwala sila sa leadership ng Espiritu Santo para sila'y pangunahan. Now,
Sa ating panahon, mga kapatid, hindi natin pwedeng masasabing magpapatuloy tayo sa laban without the leadership or the leading of the Holy Spirit. At ang leading ng Holy Spirit na yan, mga kapatid, ay ibinigay sa fivefold ministry. You cannot continue serving God, hindi tayo makakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos without someone leading you. At yan po ang mga minister sa bawat itinalaga ng Diyos sa mga local churches. Pagdating ng final round, mga kapatid, ang isang manlalaro, kung walang coach na mag-guide sa kanya, kung walang magli-lead sa kanya, ang kanyang mga moves ay pwedeng palaging wala sa sistema, hindi naka-organize, bara-bara ang kanyang mga suntok, bara-bara ang kanyang mga tira, kaya kailangan ng isang manlalaro ang coach. Now, of course, ang tutor natin ang Holy Spirit, subalit meron siyang itinilaga na tao para i-lead ang kanyang iglesia sa final. Kaya sa pamamagitan ng ministry ng isang pastor, evangelist, teachers o sino man na nilagay sa local church, hindi mo pwedeng i-reject yung mga ngaral na yon. Dahil yung mga ngaral na yon, inilagay sila sa simbahan ng bawat local churches para tayo ay pangunahan, mga kapatid. Amen. At yung leader na yan na ibinigay ng Diyos sa atin para magpatuloy sa isang complete deliverance, para magpatuloy na totally tayo ay wag nang magpasakop sa pamatok ng pagkaalipin, yan ang pastor o mga ngaral na nagka-counseling sa iyo. Yan yung pastor o mga ngaral na nagsasaway sa iyong mga lakad. Yan yung pastor o mga ngaral na nagko-comfort sa panahon na ikaw ay lugmok sa problema at nasa nagugulumihanan. Siya yung umaaliw, siya yung nag-i-encourage, siya yung nagpapakain sa iyo para ikaw ay mapalakas. Siya din ang kasama mo sa pagpasan sa mabibigat na mga suliranin. Kasama mo yan sa paglalakbay sa spiritual na paglalakbay patungo sa total deliverance ng iyong pananampalataya. Kaya, mga kapatid, yan ay makikita mo sa isang totoong pastor na kalikasan. Hindi pwede na yung pastor na yung dinadaluhan ay sobrang bait. Sabi ni Brother Branham, a pastor is a humble person, but not too much humble. Dahil pwedeng matolerate ng isang pastor ang kanyang miyembro kapag too much humble siya. Kaya ang tungkulin talaga ng isang mangangaral ay hindi basta-basta. Hindi sapat ang mangaral sa pulpito. Hindi sapat ang marunong tayong magturo. Kahit maghimay tayo ng maliwanag sa banal na aklat at sa mensahe, maganda, ngunit hindi sapat. Dahil ang isang pastor kasama din yan sa nagpapasan sa bigatin at problema ng
mga member sa iglesia. Kaya, sabi dito ng mahal na propeta, mga kapatid, there's no need of us to live in a defeated state. Walang dahilan para mabuhay tayo sa isang kalagayang talunan. Mga minamahal na kapatid, no? Sa mensahe niyang total deliverance, mababasa natin ito. Walang puwang sa isang believer na siya ay talunan o lugmok. Sapagkat tinalo na ni Lord ang dyablo, because He defeated the devil and took all the principalities and powers and subdued them under His feet. Ayan po, malinaw na tinalo na ng Panginoon ang dyablo, kinuha na ang lahat ng pamunuan at mga kapangyarihan. Sabi ng ating Panginoon, all powers, nung siya'y bumangon mula doon sa libingan, all powers in heaven and earth was given unto me. At nasa ilalim niya na ang mga ito at sa ilalim ng kanyang mga paa. Walang sinumang legal na karapatan upang maghari sa iyo. They have no legal rights to rule over you. We are Christians, filled with the Holy Spirit. Ayan. Tayo'y mga Kristiyano, puspos ng banal na Espiritu Santo. Napakalinaw, mga minamahal na kapatid, na ang isang Kristiyanong puspos ng Espiritu Santo, hindi ka na dapat nandoon sa isang lugar na nagmamaktol at para bagang walang ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Hindi ka dapat nandoon, dapat ay masaya ka, dapat maligaya ka na naglilingkod sa Diyos dahil ang lahat ay ginawa ng Panginoon para sa tagumpay natin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, higit pa tayo sa mga mananagumpay. Amen. Isa pang quotation bago tayo tuluyang magtapos. Sabi ng mahal na propeta, the disciples had total deliverance. Ang mga alagad ay may ganap na kalayaan. Absolutely total deliverance. Talagang ganap na kalayaan. Yan po ang ating pinag-uusapan, yung ganap na kalayaan. Diba? Kaya sabi ko kanina, nabasa natin kay Apostol Pablo, na kapag ikaw ay ganap ng nakalaya, ang mga pamatok, ulitin ko, ang mga pamatok ng pagkaalipin ay wala na sa atin. Wala na yun yung mga natatangay ka pa sa piyesta, natatangay ka pa sa mga tradisyon, mga reunion na wala namang salita ng Diyos doon, mga pagtitipon na ang sentro lang ay pagkain, alak, at kung ano-ano pa. Mga kapatid, kung walang salita ng Diyos doon, that is considered as yoke of bondage. Mga minamahal na kapatid. Kaya sabi rito, ang mga alagad ay ganap na talagang ganap na kalayaan. Bakit? Sapagat sila ay lubos at ganap na napuspos ng banal na Espiritu Santo. Amen. When you just a church a member and shook the pastor hands, sabi niya, kung ikaw ay isa lamang miyembro ng iglesia at nakakamayan mo si pastor, o kaya nakakasama mo si pastor, o di kaya sabi rito ng mahal na propeta, had some kind of little experience of jumping, o di kaya sa pagsamba ikaw ay patalon-talon, sumisigaw, sabi dito, nag-speak in tongues, and still have a malice in your heart. Sabi ng mahal na propeta dito, kung ikaw ay membro ng isang iglesia
Oo, yan. Natutuwa ka, sumasamba ka, ngunit kung mayroon pa ring galit sa iyong puso, kung mayroon pa ring malisya sa iyong puso, kung hanggang ngayon, mga kapatid, meron ka pang kapatid na hindi napapatawad, meron kang kapatid na hindi gustong kausapin, meron kang kapatid na pinaghihinalaan mo na hindi mo namang kinakausap. Sabi ng mahal na propeta dito, amen, may mga gawain, pagsisinungaling, paninigarilyo, pagnanasa sa mga babae. Sabi dito, lust after women, there is something has happened yet. Ibig sabihin, mayroon pang bagay na wala pang paglaya sa buhay natin. Kapag ganun po ang nakikita, there's something wrong, may bagay na mali. For he that loves the world or the things of the world, the love of God is not in him. You've been misled. Sabi rito, sapagkat ang umiibig sa sanglibutan o sa mga bagay ng sanglibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa Kanya. Ikaw ay naliligaw pa rin. Merong parang sa isang kabundukan, hindi mo pa rin talaga alam kung saan ang tunay na daan. Nami-mislead ka ng iyong gawa. Kahit alam mo ang mensahe, alam mo ang salita ng Diyos, alam mo ang katotohanan. Subalit kung sa puso mo, merong mga hindi naaalis na mga guilt at hindi makapagpatawad, hindi makalimot sa ginawa sa iyo ng sino mang tao. Kapatid, sabi dito, ulitin ko, meron pang bagay na dapat mong ma-overcome. Kaya sa isang ganap na siya ay pinalaya ng Panginoon, totally, mga kapatid, ang iyong puso at damdamin, mamahalin mo, maging ang pinaka greatest enemy sa buhay mo. Maging yung isang tao na mabigat ang ginawa sa iyo, kaya mo na siyang mahalin, kaya mo na siyang kausapin. At yan ang tanging paraan lamang para pagdating ng Panginoon sa mga totally delivered, sila'y karapat-dapat sumalubong sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa hapong ito. Napakaikli ng oras, ngunit nawa ay meron tayong napakinggan at natutunan na kaunting lesson. Maraming salamat. God bless you, Brother Romeo, Brother Elionair, Sister Mer, at kay Brother Roger Lakdaw, Brother Jared. Maraming salamat sa inyo, Brother Sunny, Brother Philip, at ang ating amen, Brother Rico. God bless you, Brother Rico, and Sister Herlin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. At ngayon, binabati din natin si Sister Reggie sa Tardillo, Sister Auring. God bless you, Sister Auring. At sa lahat pa po ng makakapanood, kung hindi ko man kayo nabati ngayon, ay humihingi ako ng paumanhin. At gaya ng aking sinabi, samahan po ninyo ako sa ating panalangin para kay Sister Nancy diyan po sa Church ng Zambales, sa ating pagtatapos. Ama, salamat po sa iyong simpleng mensahe na aming tinalakay. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid at sama-sama kaming nananalangin para kay Sister Nancy sa kanyang total recovery. Nawa, Panginoon, ay makapaglingkod siya ng masaya. At ang tanging paraan lamang nito, Ama, ay naway ibalik mo ang dati niyang kalusugan
Sinasaway namin ang espiritu ng karamdaman sa kanyang katawan. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, kiniklaim po namin ito. Maraming pong salamat. Amen and amen. Praise God. God bless you, Brother Philip. Maraming salamat din sa iyo. Salamat sa pag-appreciate sa ating simpleng tinalakay sa hapong ito. Amen.